Isang makabuluhang araw na naman po. Magandang araw po sa lahat. For today's video sisimulan natin ang ating pagbablog sa maulang umaga. Kaya po pala kaninang umaga, pagising ng aming little bossing, abay mainit ang ulo, abay pinagbasihan pa yun. Joke lang guys. At yan nga po, siguro talagang nagsakto lang sa panahon natin ngayon. Ang pagising ni Yayam ay hindi maganda. Kaya ayan, hindi nga po siya nagpapaiwalay sa amin ni nanay. Parang maaga pa guys, wala na kaming nagagawa ni nanay. Buti na nga lang itong si nanay ihiwalay ng kwarto sa amin. Kahit na anong oras pwedeng-pwede si nanay na bumangon. Unlike sa akin, laging nakadikit ito yung uso niya, sa akin dede. Laging nakadede siya guys. Akala mo naman talagang mawawala ako. At talagang pagkagising ko nga po, mas nauna pa siyang gumising sa akin kasi nga maaga pa siyang natulog. Ganun po kami talaga naman. Pagka maagang natutulog, maaga rin ang gising. Kaya hindi po pwedeng babangon ako na hindi siya nakabuntot sa akin. Buti na lang dyan si nanay guys. Isang tawag ko lang, inandyan kaagad si nanay na nakasupport sa atin. At ayun, iniwan ko nga saglit, nandun sila sa loob ng kwarto para manood. At yan, sabi ko nga magkakapi lang ako. At umiinom pa nga lang po ako ng maligamgam na tubig dyan. Nandyan na si Yayam guys. Sumunod na talaga naman. Magre-ready pa nga lang ako ng aking ikakape. At ayan, binuhat ko na nga po. Talagang gustong-gusto niya umakyat dito sa may taas ng lababo. Kasi guys, mayroon niyang gripo dito. At isa pa, pagka tinopak na naman yan, i-open na naman niya ito yung cabinet. Dahil alam niya na marami siyang mapaglalaruan dito. Marami siyang makukuha na hindi naman po pwedeng paglaruan. Kaya ayan, sabi ko kay nanay, siya na muna ang kaya kay Yayam. At ako'y dito rin sa kusina. Dahil nga po, sobrang kulit na talaga. Nagluto po muna ako ng kanyang almusal habang nanonood ng TV. At tapos guys, iinitin ko na lang ito yung mga ulam namin. Hindi namin nakain kagabi, so sayang naman din po kasi di ba pagka itatapon na lang yung maraming ang mga tao dyan na hindi nakakain at tayo ay magtatapon. So hindi po pwede yun guys. So ayan, ininit na nga po natin yan dahil pwede po yan pang almusal. Pagpasensya nyo na nga po dahil habang bino-voice over ko ito, yung ating video ngayon, talagang napakaingay, sobrang lakas po kasi ng ulan at sinubayan pa talaga ng malakas na hangin guys. Kaya medyo maingay at hindi nga po maganda yung ating background ngayon. At no choice na rin tayo kasi nga ganito ang panahon. So kailangan natin mag-voice over para meron tayong ipopost guys. At yan na nga po, pagtapos nga po niyan, nandiyan na, lumabas na rin pala si nanay. Abay, gusto na tayong tulungan guys dahil nga magsasangag pa rin ako ng kanin. Ayan, si Yayam, talagang buntot talaga dito sa amin ni nanay. At sabi ko nga kay nanay guys, siya na muna ang magluluto. Habang ako naman nakafocus dito kay Yayam dahil nga po sa sobrang kulit nito guys, hindi ito mapipigilan kung anong gugustuhin niyang hawakan, hilahin, talagang gagawin at gagawin niya sa sobrang lakas ba naman, sa sobrang masusustansya ba naman ang aming pinapakain ni nanay. Abay, talaga naman, mas malakas pa sa amin. Kaya nga, kahit na sobrang bigat guys, tingnan nyo naman, ayan, binuhat ko na nga po, hindi po pwedeng mangingialam at ayan, tingnan nyo, may nakita na naman siya. Kaya dito na naman siya sa lababo namin sa labasan guys. Tingnan nyo nga, kasi nga po, maraming mga nakasabit-sabit siya na pwede niyang hihilahin. Pero ang number one na gustong-gusto niya dito is maglaro ng tubig. Kaya tingnan nyo nga po, panagpakarga sa akin, gusto ko na nga po siyang ibaba. Kaya lang po, talagang ang kulit. O, tingnan nyo nga po. Gustong-gusto talagang kumapit sa akin guys. Kasi pagka nakakapit sa akin, talagang alam niya na may puwersa siya. At yan, kinarga ko na nga po. Umalis na nga po ako dyan. At itong si nanay naiwan na dito. Pero alam nyo guys, talagang gusto niya pa rin dito sa kusina. Kaya bumabalik-balik pa rin kami. Pinagbibigyan ko na nga lang po kasi nakakahiya sa kapitbahay namin. Baka ang akala talagang pinaiiyak ko siya. Maaga pa po kasi niyan para umawa itong si Yayam guys, kaya pinagbibigyan ko muna. So ayan, iniwan ko muna si nanay doon sa kusina para kami ni Yayam mananahimik muna dito sa kwarto. Pero guys, tignan nyo nga, parang may nagustuhan siyang palabas kaya bigla siyang bumaba sa akin, di ba? O ayan, talaga namang TV lang ang makapagpapasaya kay Yayam. Pero kailangan habang nanonood siya, nandyan ka rin sa tabi niya at nakaupo ka lang, yung nakikita ka niya guys, at talagang pupunta-puntahan ka lang niya habang siya sobrang saya. Abay, gusto siya lang masaya. Ayan na nga po, kung makikita niya, diba, software smile, todo smile na ang aming little bossing. At ayan, nagsulo na nga siya dun sa kanto, pero hindi pa rin ako po pwedeng umalis. At yan na nga po guys, nung umuwi siya, tinawag namin itong si nanay, humingi na kami ng tulong kasi nga po hindi ako po pwedeng umalis. At nung ayan, habang pinupunasan ni nanay, talagang nag-aba na. At ginawa pa nga kabayo itong si nanay, talaga naman, buti na lang malakas. So ayan, tingnan nyo nga dyan guys ang itsura niya. Talagang gusto niya yan magdadapa-dapa dyan kasi nga po malamig sa katawan. Ayan nga po, after nyan, nung naramdaman ko na pwede na siyang iwan habang nanunood, ayan, bumaba na nga po ako dahil marami pa rin po akong gagawin habang maaga pa. Talaga naman, lagi tayong naghabulang oras. At ito, yung aming kulungan ng aso ay ginawa ko ng basurahan kasi nga po maraming mga bait na paikot-ikot dyan, pusa, aso, wala po palang aso dahil nga po pala nakabakod dito yung aming bahay. Ano lang pala guys, bait lang, yung mga nakakalusot dyan. Sabi ko nga po kay nanay, laging igigit na at isasa para hindi po siya magkalat. So, ayan, samahan niyo po muna ako. Kukuha po pala ako ngayon ng talbos ng alokbati. Alam niyo guys, yung time na yan, talagang panay ang ambon-ambon na rin. Kaso lang, hindi tayo pwedeng umalis. Kailangan natin tuloy pa rin ang ating pagkuha ng talbos dahil nga po, maliligo rin po ako. So, okay lang yan na maambunan tayo guys. Maliligo naman ako. At alam ko naman na hindi pa naman tayo magkakasakit niyan dahil nga po,
maliligo rin tayo kaagad. So, ayan, inubos ko na nga po yan, yung mga talbos dyan. Alam yung kawawang-kawawa talaga to yung mga talbos ng alugbati dito guys, kasi pagka ako yung kumukuha talagang ubos-ubos yan siya. Ang una kong kinukuha yung mga nagsisipaghabaan na talbos kasi sayang siya guys, pagka humaba talaga naman, gagapang na naman yan sa aming bakod. At ayan na nga po, tingnan nyo, hindi ko talaga yan siya titigilan hanggat hindi nauubos kasi guys, masarap siya ilagay sa sinigang. At yan, ang paglalagyan ko po niyan is yung pinirito naming isda kanina. Nagprito nga lang po kami ni nanay ng 3 piraso at isisigang lang po namin. Pero yan guys, yan na rin yung aalmusalin ni Yayam ngayon, yung rice with sinigang. Yan, tingnan nyo, at yan, paalis na nga po ako, may nakita pa pala akong talong dito. Abay talaga naman, pag kami tinanim ka, may talagang mayaanihin. Yan, hindi makakawala yung aking nag-iisang talong. Yung aming niluto po ngayon na sinigang, ulamin niya na yan hanggang mamayang tanghali guys, kasi mas maganda na rin yung pinapaulam natin sa ating mga anak na bagong luto. Although may mga ulam pa naman po kami dyan na mga nakalagay sa ref, so hindi naman po pwedeng initin. So samahan niyo muna pala ako guys doon sa labas. Kukuha na rin pala ako ng aming talbos ng malunggay, instead dahon ng malunggay pala guys. Ayan, dyan lang nga po yan sa harap ng aming bahay. Tignan nyo nga po, ilang hakbang lang ipuno na ng malunggay, at habang ang aming kapitbahay na may-ari ng malunggay tulog pa. So ayan, nakalibre na naman ako ng 10 piso. So di ba, marami-rami na rin yan guys kung bibilihin nyo. So ayan, pasok na tayo dito sa loob guys, dahil nga lumalakas na ang ulan. Buti na nga lang, bago lumakas ang ulan, nandito na tayo. Bago talaga ako makakit sa taas, marami pang istasyon. Tingnan nyo nga, nakita ko na naman pala ito yung aking gagawin. So sinet aside ko muna yung aking mga daladalang talbos na panghalo dun sa aming sinigang. Dahil ito guys, ilang araw na ito dito, kailangan na nating takpan. So kailangan nating takpan ito yung antibac. At yan guys, yung iba hindi ko na nga alam, nakalimutan ko na yung mga scent ng mga pinanggagawa natin dito. Naghalo-halo na. Ang isusunod po kasi natin gagawin mamaya siguro sa hapon is yung dishwashing na naman guys, dahil nga naubos na yung aking mga gagawin, yung mga panggawa ko ng mga Fabcon or Downy. So ayan, pangtatakpan na natin yan. Buti na nga lang, nakakalibre na tayo dito sa mga empty bottles kasi nga guys, ayan, lagi ko yung dala galing doon sa opisina. So thankful na rin ako at merong nagbibigay sa akin yan. Talagang supplier na rin, meron na rin supplier niyan guys. Nakalibre na. So ayan, dahil nakakulang tayo sa takip, mamaya na naman ulit dahil nandito na ito yung ating little bossing. Kita nyo nga, di ba? O, hila-hila na naman ako at alam nyo na kung saan ang diretsyon namin. Pero sobrang aga pa nga dahil hindi muna natin siya pagbibigyan. At yan, mangungulit na naman yan siya guys. Buti na lang, sabi ko kay nanay, tulungan niya ako. At ako'y pupunta muna dito sa bodega. Hahakutin na natin ito yung ibang mga natakpan ko, yung mga nagawa ko guys, para hindi na siya masikip doon sa aming kubo. At yan, inisa-isa ko na nga po. At tuwing pupunta nga po ako doon, paruot pa rito ako. Itong si Yayam guys, sunod na sunod rin. Dalawa sila ni nanay. Talaga naman, buti na nga lang, wala na kami halos gagawin doon sa itaas dahil nakapagluto na kami at liliguan na nga lang po namin itong si Yayam guys. Saglit na lang yan. So, aga pa nga, diba? Nakaprepare na kami, nakalinis na kami ng bahay. Yan ang kagandahan pagka maaga tayong nagigising. At yan na nga po yung aking mga nagawa. Nilinis ko yan siya guys nakaraan at tinanggal ko yung mga luma na mga nakatambak dyan sa aming bodega para naman magandang tignan. Meron din po kasi ako ilalagay pa dyan sa harap. Inaantay ko ngayon lamesa na in-order ko guys. Hindi pa dumadating. Magdadalawang buwan na. So, ayan na nga lang po muna yung aking mga naayos ngayon dahil itong si Yayam ipanayang buntot sa akin guys. Parang ako yung nahihirapan pabalik-balik at siya ay napapagod din. At yan, binuhat ko na nga po para mag-akit na kami at pakakainin na namin ni nanay. Pero parang naiinitan na siya. Parang gusto ko nga pong liguan bago ako umalis. At yan, umakit na nga po ako para naman tumahimik ang mundo naming dalawa. Yan guys, tinanggal ko na yung kanyang tsinelas. Dahil nga po medyo marumi-rumi pa yan. Buti na nga lang walang putik. At yan, gustong-gusto talagang umakyat sa lamesa. Talaga naman. So, binaba ko na nga po. Doon na siya, pumasok na siya doon sa aming kwarto para manood ng TV. At yan, kinuha ko na rin po ito yung mga talbos at itong dahon ng malunggay at ipapasok ko na doon at ako na ang magluluto. Si nanay po kasi nandun pa sa baba at yan guys, niluto ko na nga po kaagad ito yung sinigang ni Yayam habang siya ay busy doon sa kwarto. Diyan ko na nga lang po niluto. Sa aming maliit na rice cooker, saktong-sakto lang po yan dahil 3 isda lang po yung nailagay ko dyan. So ayun guys, ang sarap na niyan dahil nga po sinabawan at talaga naman masarap at masustansyang gulay ang halo. Madadagdagan na naman ang lakas ni Yayam. At yan guys, nandito na nga po pala ako sa aming opisina. Mapapa-thank you Lord ka. Nakarating ako ng matiwasay at ligtas. At ayan, dahan-dahan na nga lang po ako umakyat dyan guys dahil medyo napapagod ako. Abay, 3rd floor po kasi ito yung aking aakyatin guys. So kailangan idahan-dahan lang, baka naman mabigla ang aking paa at magulat na lang ako, mamagana naman. So andito na po ako sa aming office. Ready na naman po para sa buong maghapong trabaho. Sasabak na naman tayo sa mga hamon ng buhay, pagsubok. Saktong-sakto nga po pagdating ko dito sa taas, saka siya bumagsak ang malakas na ulan at hindi ko nga alam kung ano uunahin ko. Talagang parang gusto kong magkape dahil nga po yan, kita nyo naman ang ulan. Talaga namang napakadilim na kalangitan. Talaga siniswerte pa rin tayo guys at nakarating ako ng matiwasay at hindi tayo nabasa. So paano ba yan? Kita-kits sa susunod na video. Salamat po.